welcome na naman sa isang edisyon ng Legal Minds! At syempre kami po yung mga kasama. Ako po si Dennis. Dito pala camera. Dennis Antenor Jr. At ako po si Bien Dacles. At syempre, sino mga kasama natin? Ayan, hindi ko na patatagalin. Ang nag-iisang si Attorney Pogi, si Attorney Mark Tolentino. Yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Attorney Mark Tolentino, handang magbibigay sa inyo ng legal advice. Parang gusto mo na naman tumakbo. Kalimutan ko. Akala ko sa rally ngayon eh. Kami po yung magbabalik. Ang pag-uusapan natin ay federalismo. Ayan, ano ba yan? ito Ang pag-uusapan na. Sana magkasya ang oras natin. Sa Sigurado marami na magka-comment sa atin yan. Okay, so magbabalik po na ang Legal Minds! Sa Legal Minds. At syempre, anong pag-uusapan natin ngayon, Bien? Alright, ito na yung nahugot na naman natin sa Facebook. Ito, Lilikot ng isip nyo. Kailangan nila kasing malaman daw ito para maging clear sa lahat ng Pilipino, lalo na't kakatapos ng Saka eleksyon. masarap talaga sa isang kwentuhan. Kahit saan ka mapunta, reunion, barkada man yan, pamilya, pagka may nalalaman kang issue, meron ka sariling opinion, may sarili kang stand na pwedeng ipaglaman. Correct. Diba? Wag lang sapakan, wag lang sampalan, Basta battle of opinions lang, battle of the brains lang. Yan, oo. Tsaka, maganda sa mga issue, may alam ka. Hindi yung basta makapagsalita ka lang, para nakikiuso. Ganyan. Ito, para matulungan tayo tungkol sa ating mga katanungan, tungkol sa ating tinatawag na federalismo. Ito yung tanong niya. Sabi niya, ano ba ang federalismo? Paano tumatakbo ang pamahalang ito? May karapatan ba si President-elect Duterte na baguhin ang konstitusyon? Okay, yun muna. Doon muna tayo manggaling sa katanungan na yun. Ano ang federalismo? Okay. Or federalism? So, federalismo. So, ano yan? So, that is an opposite sa government natin ngayon. Kasi yung government natin ngayon is unilateral system of government. Ano bang ibig sabihin ng federalism? Ang federalism, ang powers ng government, naka-share yun. Share sa national government at saka sa local government. It means, yung local government under federal system of government is very powerful. Unlike ngayon, if you are the mayor, you are the governor, kailangan ka talaga may connection sa ating presidente. Kailangan kang humingi ng budget para at least may mga projects sa probinsya ninyo. Ganon. But under federalism, yung income ng yung region, yun na yun ang kumikita. It means, in every region, may Department of Education, may BIR, may custom, may tinatawag pang DILG. So lahat ng mga departments, meron na yan every region. Pero meron naman yun, attorney, di ba? This is national scope. It means example, doon sa Region 1, yun, may mga DILG, Department of Justice, may Department of Education, gano'n. Every region meron yan. So, kanya-kanyang sekretary na. Kanya-kanya. Okay. So, yun yan. Except, dapat iiwanan dito sa national government yung tinatawag na foreign policy. For example, Secretary of Foreign Affairs, kailangan dito lang yan. Okay. Second, national defense. At saka yung tinatawag na Central Bank ng Pilipinas. Kasi pangkalahatan na yun. Yun yan. But every region, may mga ganon. It means, yung governor ng region is like the president of the Philippines. Parang ganon lang. So, may power na rin siyang So, very powerful yun. So, it means, yung power ng government, nakashare sa national government at saka sa local government. Unlike ngayon, yung power ng government, nasa Malacanang lang. Yung power ng local government is only delegated. We say delegated, under pa rin sila ng supervision ng ating presidente. Okay? So it means, for example, Buhis, you are from Metro Manila. For example, you're in Cebu. Income ng Cebu, 80% lahat ng income, ang nagko-collect doon, yung BIR. Diba? BIR. Ipapadala yan dito sa Manila. Okay. Tapos, yung 80% ng income nila, dito na yan sa Manila. Yung 20%, ibalik sa Cebu through internal revenue allotment. So yun. So yung income ng Cebu, pupunta sa Manila, tapos yung ibabalik doon is only 20%. Okay. But under federalism, baliktad na.
Yung 80-20. 80% doon sa Cebu, yung 20% na lang maiwan sa national government. For yung mga opisina binanggit. Yan. Yung mga It functionalities means, niya. yung every region, sila ang mag-decide kung kailangan ba talaga nilang i-develop ang region nila or hindi. Okay. Kasi ang income sa kanila na eh. Oo. So yun ang pagkakaiba. Oo. So parang kanya-kanya, kunyari for example, kanya-kanyang DPWH na yan. Kanya-kanya Kasi yun. sa ngayon, ang nakasentro ngayon sa DPWH National. So pag magpapagawa ako ng tulay, kailangan ko pa ng DPWH National. Yan ngayon. Ngayon. But kung may federalism, may DPWH every region. Ibig sabihin, attorney, we are saying na yung proseso mas madali. Mas mabilis. Actually, yung pinag-usapan proseso, hindi pa natin pinag-usapan. is the system. So it really depends yung mga tao na nandun. Kasi ang isang region, yung magde-develop ang isang region, depende yan sa region nila. Depende yan sa mga leaders nila doon. So yun ang pagkakaiba ng unitary sa federal system. Pero attorney, pagdating sa yung sinasabi mong Cebu, walang problema yun sa income. Yes. Ang Metro Mega Manila, walang problema sa yes. income. Exactly. Pero may mga probinsya na hindi nila kaya. Hindi pa din. Kumbaga, Hindi nila kayo mag-isa. oo nga, kumbaga, kung yung kanina, it's 80% of the income sa Cebu ay dinalagay sa Manila, ideally. Yes. Ideally, ha? Ideally. Okay. Kunwari, Kunwari 80 talaga. Perfect talaga. Perfect yung government Kunwari natin. walang Kunwari corruption. lang. Kunwari lang. Talagang kunwari lang naman talaga. 80% will go to the national budget. Paano yung, kasi ang ginagawa ng national government, kung sino yung mahirap na syudad, probinsya, syudad, binibigyan binibigay niya doon. ngayon. Correct. So, parang equal yung, kung ano man yung kailangan na tulong, siya yung binibigay. Paano po yung mga probinsya na hindi naman talaga kasing yaman ng Mapapalakas Cebu, ba? Davao, Metro Mega? Paano po Yun yun? ang negative side ng Oo. federalism. Oo. Kasi ang problema sa federalism, kung yung mahirap na province, wala talagang budget. So they have to maximize their resources para kumikita sila, para ma-develop yung region probinsya nila. correct. But may proposal na tinatawag na equalization fund. Ang ibig sabihin ng equalization fund, yung mga rich mga regions dapat magbibigay sa mga hindi naman rich na mga regions. Okay. Yun yan. Parang Parang sharing. Para to neutralize. Adoption, no? Parang Parang ganon. Parang adoption. Yung may mga tinatawag na Sisterhood. Sisterhood, Sister brotherhood. city. Yan. Brother city. So, Ganyan. sister region. Yung region 1 saka region 13, sister region. Parang ganon. Parang tulungan na sila doon. parang In ganon. their way, sila nang bahala kung paano nila palalakasin yung kanilang gobyerno doon. So it means, ang isang city or isang province or isang region, yung development ng isang region, nagde-depend yan sa kanilang governor, sa kanilang mayor. So it means very powerful ang local government under the federal system of government. Pero paano yun, attorney? Kasi kung walang pinag-uusapan tungkol sa income ng mga malalaking syudad na to, Metro and Mega, Yes. Cebu, Davao, baka lahat ng tao pumunta na rito. Hindi. Kasi ang purpose ng federalism, hindi na mag-focus sa Manila. So it means, kasi ngayon, sobrang traffic, lahat ng mga government officials nandito sa Manila. Pag federal system, every region autonomous din eh. Yes. Yun every region may autonomy na. So it means, anong purpose pupunta sila dito? Anong purpose? Hindi naman sila kailangan mag-follow up sa presidente. Correct. Kasi may governor na sila doon. Oo. Malaki na yung income nila. So actually, it really depends sa kanilang governor, sa kanilang mayor. So yun yan. Yun ang pagkakaiba ng federal system at saka unitary. Okay. Another pagkakaiba, yung tinatawag na paano maging equal ang mayaman na province at saka yung poor province. Yes. Kailangan magtulungan. Kasi baka may maiwan, di ba? Kailangan magtulungan. Sino tutulong That's why nga, may competition. Yung Region 1, Region 2, Region 3, kailangan may competition. And every region may tinatawag na specialization. Okay. Kasi may region dyan na focusing on agriculture. May isang region dyan nag-focus naman sa Fisheries sa tourism. Tourism. Ganyan. So, mag-establish yan ng specialization. So, yun ang pagkakaiba ng federal system at saka yung tinatawag na unitary system of government. Yung pagdating doon sa mga sisterhood, brotherhood ng mga cities, how sure are we na i-adapt nila itong mga mahihirap na syudad
kung ang iniisip nila yung baka mamaya Cebu, of course, ang pinag-uusapan dito income namin. Pero I can only give so much. Diba? Yung may percentage lang that I can give to pero kasi iniisip ko rin yung kinabukasan ng syudad. So, paano po natin nasusure na tutulungan ng isang syudad ang isang syudad na mahirap? May batas. So mandatory yung mga regions na umaabot na ng income ng ilang bilyon, umaabot na ng income ng gano'n. Pag nag-reach na mandatory na kailangan mag-share, magbibigay sila ng equalization fund. Okay. Ang mandatory nasa batas po yun. Yun ang proposal sa federal system. Ilang percentage yun? Depende yan sa Congress. So, depende sa kanila. For example, yung income ng isang region, umabot ng 10 billion, 20 billion. So, kailangan yung excess nun, kailangan ibibigay yun sa equalization fund. Paano ko sabihin niya, 10 billion nga yan, pero may proyekto akong ganito, wala pa kaming tulay, wala pa kaming ganito. Marami pa kami kailangan ayusin. So, yun depende yan sa Congress. So, sila ang magde-decide. Sila ang magde-decide doon. Basta ang purpose ng federal system, parang mas powerful na yung local government. They can decide their own. They have to decide of their own. So, sila ang mag-decide kung gusto nilang yayaman ba sila or status quo sila. So, yun yan. Unlike sa ngayon, lahat ng power, lahat ng desisyon ng isang state, ng isang government natin, yung Pilipinas, nakafocus sa Malacanang. So, very powerful yung presidente natin. Kasi nakafocus sa kanya, siya yung magde-decide kung anong direction tayo papunta. Unlike pag federal system, yung governor in every region, sila ang magde-decide kung saan sila papunta. It means there's a possibility na baka magkawatak-watak yung bayan natin. So, it really depends. Depende talaga yan sa usapan. Kasi ang federal system, hindi naman general rule na effective ang federal system. May advantages, may disadvantages. Same also with the unitary, may advantages, may disadvantages. So yun yan. Pagdating attorney dun sa federalism, sabi mo nga yung mga regions natin magkakaroon sila ng sarili nilang government. Yes. With that, baka kasama ba dyan na may batas dito na hindi nag-a-apply sa government na to? Yun ang problema. Yun ang tinatawag na parang mag-conflict of jurisdiction. Your jurisdiction, correct. Okay. For example, may isang issue. Okay. Sino bang yung mag-decide? Yung governor ba o yung presidente? In that certain issue, for example, mining issue. So, for example, yung presidente ayaw niya ng mining. Problema, yung governor, papayag siya. Then may tinatawag silang DENR in that region. Wala, kasi yung presidente, wala na ganun eh. So, may possible conflict, okay? Another conflict, yung region against another region. Correct. So, paano natin isettle yan? So, yun ang yung mga possible na mga magiging problema in federalism. Hindi ba the best example is the ARMM, attorney? Yung ARMM, di ba, autonomous na sila. Pero, I'm really sorry, pero kung maramihan man ang tanongin natin, kung successful ba yung ARMM, medyo hindi po yata. Yes. Kasi autonomous na yun. Kanila na. So, hindi ba ito yung perfect example kung na pwedeng mangyari sa federalism? Parang ganon. Kasi ang ARMM is an autonomous region of Muslim Mindanao. Yes. So in that case, lahat ng mga province, may mga parang ganon din. Autonomy na lahat eh. So it means, yung province nila, ganon because of their decision. Same also sa ibang region. So it means yung development ng isang region, ang mag-decide doon sila mismo. Hindi na yung national government. So kung gusto nila mayaman sila, magpayaman sila. Kung gusto nilang mahirap sila, mahirap sila. Yung gusto nila corruption palagi, depende sa leaders nila yun. Attorney, isn't it like parang magiging alien tayo sa ating sariling bayan? Kasi whenever, kunwari ako, residente ako ng Region 4, Region 4A, tapos pumunta ako dito sa sabi nating Region 8. Bumisita ako doon and may sarili nga silang batas. Parang ang dating, you are alien dun sa government na yun. For example, divorce. Divorce. Yeah. So possible, may divorce sa Region doon, 11. Dito, wala. Sa Region 1, walang divorce. Kung gusto mo ng divorce, doon ka maging resident. Same-sex marriage, for example. May same-sex marriage sa Region 5, wala sa iba.
Same also in US. Parang ganun. Divided. Divided. Parang Parang ganun. ganun. Divided. In terms naman of energy, attorney, kung magkakaroon ng sarili-sariling Department of Energy at kanya-kanyang planta yan, paano yung conversion? Paano merong mga May lugar na mag-regulate walang ba? kasi kung Di ako ba? ang concentration ngayon ng Meralco nasa Metro and Mega, I don't think na I can share my resources sa ibang, I can share it with, 2 cities, 3 cities. Yes. Not the whole country. Kasi iniisip ko rin, federalism dapat para sa amin kanya-kanya to. na eh. Kanya-kanya na. So paano yan? So sa federalism, for example, energy sector, so kailangan may source sila. Kung wala silang source, you have to pay for other region. Hindi ba itong mga pinag-uusapan natin, attorney, will this be considered before talking about federalism? Kailangan may discussion. Kasi in federalism, hindi siya mabilis na kailangan next year federalism na. Exactly. Hindi ganun. Kailangan may debate. So that's why di ba yung second question, can the president amend? Really? Pwede ba yung presidente Baguhin. na baguhin niya yung saligang batas? Hindi po pwede ang presidente. 3 klaseng paraan how to amend the Constitution. 2 klase pala yan. May tinatawag na amendment or revision. Pag revision lang, 3 klase yon. May tinatawag na Constitutional Assembly, Constitutional Convention, People's Initiative. 3 yan. Pag revision. Kasi revision, parang piecemeal change lang. Parang konti-konti lang. May babaguhin For example, konti. yung Revision. Slight for lang. example, na to be a president of the Philippines, hindi kailangan 50 years old, kahit 20 years old, pwede na. So yan, mga revision lang yan. Pero pag from unitary to federal, from presidential to parliamentary, amendments na yan. 2 klase lang yon. Una, yung tinatawag na Constitutional Assembly. Yung Constitutional Assembly, the Congress itself, sila mismo ang mag-propose ng amendment. So, ang unang step kasi ng amendment ng Constitution is proposal. So, sino mag-propose? Congress. Through Constitutional Assembly. Sila mismo. But in order to make the proposal approved, kailangan na may boto na 3/4. Okay. So, kung walang 3/4, denied. Okay. Yun yan. Proposal pa lang tayo, ha? Pag Constitutional Convention, kailangan ang Congress tatawag ng convention by a vote of 2/3. Okay. So, kailangan may botos lang 2/3 para pwede silang magtawag ng Constitutional Convention. Yung mga tao sa Constitutional Convention, pwedeng elected, pwedeng appointed by the President. Sa CONCON. Sa CONCON yun. CONCON. So, depende yan sa Congress, by a vote of 2/3, sila ang mag-decide kung by election ba yung delegates or by the President yun. Yung People's Initiative. 2/3 lang kailangan doon. Okay. Iba yung People's Initiative, revision. Revisions lang. For So, hindi pa revisions. pwede yun sa federal system. Hindi pwede. It means, after that, kung nakuha nila yung 2/3 vote, pwede silang pagtawag ng convention. Yung convention, depende kung ilang boto ang kailangan. For example, na-approve. Proposal pa lang yun. Kailangan pa may plebiscito. May election naman. Yung election ng mga taong bayan, kailangan majority of the total votes cast makuha sa proposal. Kung hindi, denied pa rin. Diyos ko, kung proposal pa lang, di sa katutak na yan. Oh. Attorney, wala tayong masyadong oras. Siguro, sagutin na lang natin. Kaya ba? Within 6 years? Makakaya bang palitan kaya ba? agad? Within 6 years, Ganun ba attorney? kadali yun? Federalism. Sa ngayon, may super majority tayo sa Congress, possible. Possible. Possible yan. In the span of how many years? Maybe 2 years, kaya. 2 years. But ang problema, how to organize a federal government. Oo, kasi baguhan Kasi, tayo. for example, hindi naman isang region, we have 13 regions, hindi naman ganun eh. Pwede yung Region 1 and Region 2, isa lang. Pagsamahin. So, mahaba. Sobra. Proseso. Yung proposal, yung charter change, pwede yun. But yung pag-establish talaga ng federal state of the Philippines, maybe 6 It will years. take long. Or Tagal. longer than 6 years. Longer than that. So, sige, May chance ba ma-extend? okay, mag-break na muna kami. So, magbabalik po natin. Tuloy pa rin ang kwentuhan dito lamang sa Mega Minds!
programang Legal Minds. At syempre, maraming salamat, attorney. Saan ka namin pwedeng hantingin? Tingin talaga. Yung visit niya. May patong na ba sa ulo? Uso kayo yan, mga patungan sa ulo. Pwede kayo mag-visit sa akin sa website po natin sa www.marktolentinolow.com or sa Facebook page po natin www.facebook.com/marktolentinolow or sa mobile number po natin 0917-329-5353. Saan yung opisina mo, attorney? Somewhere in Makati. Same building ng Italian Embassy. Madali lang. Maraming pupunta doon, attorney. Marami. Oo, meron nga daw problema sa boyfriend. So every meeting, mga 20 na pumipila. Wow! Okay. Wow, boy, Dapat pala national yung... Never mind. Okay, maraming salamat, Pilipinas. Kami po yung mga nakasama. Ako po. Maraming salamat muna, attorney. Thank you very much. Thank you so much. Kami po yung mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Vian Dacles. Hanggang sa pagbabalik ng inyong Legal Minds! Thank you!